Ilang nalalabi sa Mindanao, patuloy pa rin na makakaranas ng ulan, dulot pa rin ng continuity ng Intertropical Convergence Zone. Pero nalalabi ng bansa, magiging katamtaman pa rin gaya ng mga nakarang araw. Mas maalinsangan dyan sa bahagi ng South Luzon at North Luzon, kasama na ang Metro Manila, pero dyan sa bandang extreme ng Luzon, ang Silay naman na nagbubunsod ng salubungan ng mga init at lamig na magbubunsod naman ng mga ilang scattered rain showers and localized thunderstorms. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 25, 2024. Ang oras sa ating boss point ngayong umaga ay alas 11:05 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng gloomy pero maalinsangan at maaraw ang magiging lagay pa rin sa atin sa bahagi ng Luzon, tulad na sa bahagi nga po ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila, Southern Luzon at ilang bahagi ng Eastern at Western Visayas. Well, dito sa bahagi pa rin ng kanluran ng bansa, patuloy pa rin tayo makakaranas ng Easterlies, kaya magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang isolated cases na mga localized thunderstorms at mga kalat-kalat na pag-ulan. Yung mugso niyan, dala lamang ng salubungan pa rin, init at lamig, at mga kalat-kalat. Pero mangunguna po ang medyo humid at maaraw maghapon pa rin. Gaya pa rin ng nakaraang araw ay asahan po na magkakaroon tayo ng mga maaraw at halos buong maghapon magiging maalinsangan ang ating temperatura. Maliban lamang sa bahagi nga po ng Mindanao na patuloy pa rin silang uulanin, bunsod pa rin ang patuloy na umiiral na Intertropical Convergence Zone. Sa base sa ating Doppler radar imagery, courtesy o Pag-asa, sisilipin natin, medyo nagluloko pa rin ang kanilang Doppler radar. Kahapon maganda na sana yung functionality pero balik na naman sa dating gawi na medyo nagluloko na naman yung data feed ng kanilang Doppler radar. Again, napaka-importante po na nagagamit ng mamamayan at nakikita ang lagay ng mga ulan gamit ang ating Doppler radar system. Kaya nga po naglalagay si Pag-asa ng Doppler radar at sinishare para at least sa mga bumabiyahe, lalo na sa mga kababayan natin na gustong malaman kung uulanin ba talaga tayo, na marunong gumamit o tumingin ng Doppler radar ay importante po itong nagagamit. Kasi nga po, kahit umaaraw, minsan mataas na po yung saturation ng water vapor sa himpapawid, anytime bubuhos na lamang po yan. Sa pamagitan ng ating Doppler radar, namamataan pa rin natin o nakikita natin sa himpapawid kung ilan na po o gaano karami na ang precipitate rate o yung magiging precipitation rate nito sa pamamagitan ng wavelength color. Ngayon, kung laging nagloloko po ang ating mga Doppler radars, mahihirapan naman po tayo na makapag-distinguish kung anong mga lugar po ang uulanin. At least makapag-prepare sana ating makababayan. So sa ating gobyerno, sana naman bigyan ng konsiderasyon naman na mapanatili ang functional ng mga Doppler radars natin. Kasi may mga kababayan tayo ngayon na marunong ng tumingin ng mga Doppler radar eh. Kung magbabase po sa satellite imagery, pwede naman po, pero mas maganda pa rin yung Doppler dahil yung mismong ulan ang nakukuha dito at nakikita. So kung babasehan naman natin dito is makikita medyo mga maulan ang bahagi nito ng bandang Isabela base sa wavelength ng colors ng Doppler radar. So nakakaranas ngayon sila ng mga ilang isolated scattered rain showers dyan hanggang bandang Quezon Province dyan sa may bandang Kasiguran pababa. Hindi nga lang natin sigurado kung dire-diretsong functional yung Doppler pero at least pero tayo nakikita. Magbabase na lamang, i-double check na lamang din ninyo sa mga satellite imagery. At least pagkaroon man lang ng wavelength ng kaulapan, i-assume natin, uulan po talaga sa mga areas na nasasagap ng satellite imagery o ng Doppler radar. Rather. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy po. Ang umiiraw ngayon dito sa amin sa Caloocan, so medyo maaraw pa rin. At kung sisilipin sa live CCTV snapshots, ay matindi pa rin na sikat ng araw, bagamat medyo gloomy pa rin at haze. Well, epekto lamang yan ng easterlies. Kaya magiging gloomy tayo pero mataas ang ating outside temperature. Pero maghahalo pa rin siyempre ang daloy pa rin ng amihan. Sa lowest temperature na tala, naka-weather station, kininang 6:05 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius, sarado po yan. Kahapon, medyo mataas ang aming heat temperature o air temperature
nakapagtala kami ng 34.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:16 p.m. Ibig sabihin, medyo mataas ang aming heat index pero comfortable maituturing pa rin ito at 43.9 degrees Celsius. Salamat na lamang sa amihan dahil nakokontrol o medyo nakokontrol po ang tindi ng alinsangan. Instead na magkaroon tayo ng mas maalinsangang pakiramdam, medyo nakokontra ng hamihan. Kaya medyo kontrolado po ang heat index, hindi masyado tumataas. So, yun na lamang ang medyo kagandahan yan mga folks. Sisilipin naman natin ang PX Extreme Sinpas 20 Wawas. Nangunguna pa rin ang San Jose sa Mindoro na may 35 degrees Celsius na mataas ang air temperature. Sa Baguio City, nasa alos stationary at 16.4 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa Baguio. At sa Inulan naman ng hinatuan, dyan sa may bandang Eastern Mindanao o southern ng Surigao del Sur, ay nakapagtala sila ng 86 mm na heavy rain showers to violate. So ingat po at patuloy pa rin kinakakaranas din ng mga pagulan dulot ng ITCC. Pero dito sa amin sa Caloocan, wala pa rin kaming mga naging pag-ulan mula nung nakaraang linggo. So wala kaming magiging record. Pero mataas ang aming average rainfall na at 151.2 mm dahil nga po sa nagdaang bagyo. Pero yung ordinary na ulan, wala po kami talaga na rated rainfall. At sa atin namang outside humidity, medyo katamtaman ng ating outside humidity. At tumaas ito ng 76% since last hour. So, medyo nag-calibrate, medyo nagkaroon lang ng konting problema dun sa outside humidity. So, konting ano na lamang mga folks, alalay. Pero probably baka 7 o 6% yan last hour. So, considering na lamang, medyo nagkaroon ng konting error. Kasi nagkaroon ng temporary brownout dito sa amin. So, maka temporary error lang ito. Pero baka 6 o 7% yan. Outside barometric pressure, 1,010 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. So, wala tayong masyadong komento. At sa ating space weather status naman ay nanatiling meron tayong unsettled geomagnetic field at minor na solar flare. So, silipin natin. Kaninang 7:36 a.m. Nagkaroon ng KP index of 4, mababa naman ito. So, forward 65 degrees geomagnetic latitude pa rin ang aasahan natin dito. So, normally, magkakaroon ng auroral, mga maliliitang induced currents at unsettled ang naka-forecast din sa atin, base na rin sa NOAA KP index. So, wala tayong inaasahan na greater geomagnetic storm. Pero yung solar flare, nagkaroon ng bahagyang fluxes, pero wala tayong dapat alalahanin dahil minor pa lamang naman ito. So, base sa kanyang 3 days, 55% yung kanyang radio blackout probability, pero mababa ang solar radiation. Yung cluster na nakatutok sa haring araw, so far hindi pa naman direkta, yung AR 3905 at 3906, baka sa susunod pang mga araw. Sa ngayon, ay hindi pa masyado nakatutok. Merong isa dito, moderate, AR 3901, malamang ito yung nagkakos ng ilang geomagnetic radiation o geomagnetic field tumatama sa Earth. Pero hindi naman masyadong malakas yung propagation ng solar wind sa kanya. So medyo bantayin na lamang natin hanggang sa tumutok itong malalakihang cluster nito ng AR 3905 at 3906. Sa nowcast KP index natin hanggang November 28, wala naman daw na nakataas na KP index above 3.6 o 4. So medyo magandang balita. Hopefully, tuloy-tuloy yan. Sa ating solar X-ray chart ay nagkaroon tayo ng minor at least. Kaninang 9:59 AM, nagkaroon ng M1.1 na solar flare class. Minor naman ito, pero hindi pa nito maganda, lalo na sa mga satellites out of space, kahit papano. At wala pa naman tayo namamataan, umabot ng R2 since 5 days ago, hanggang R1 lamang. So, typically, mga madalas, minor lamang ang X-ray flux ang nararanasan natin. Hopefully, wala nang tumataas dyan. Kalmado na po yung ating solar photon flux. Hindi gaya nung nakarang araw, 2 days ago, 3 days ago, i-recall natin. Ayan, noong November 22, nagkaroon tayo ng fluctuation ng solar photon flux o yung solar radiation. So, ito po yung nagkaroon ng medyo aberya sa mga satellites natin. Hopefully, okay lamang ang ating mga astronaut dyan sa may International Space Station. So, wala naman tayong nabalitaan na nagkaroon ng bad news tungkol sa kanila.
Geomagnetic activity kasalukuyan, puro unsettled tayo, 3.6, yan, hanggang 3.3. Since 8 o'clock AM po yan. So, minor, pero wag pong babaliwalain yan dahil magdudulot pa rin yan ng ilang magnetosphere, slight pressure, yung kanyang distortion, yung pinaka-distortion. Bagamat slight lang o minor lamang yung distortion, pero medyo hindi pa rin maganda yan. Dahil yung reception ng high frequency transmission, magkakaroon pa rin ng ilang noise yan. Sa ating ionospheric TEC range, mataas na naman sa may bandang Indonesian Peninsula, moderate sa bandang Pilipinas, pero mataas sa may bandang Mid-Pacific, base sa derived vertical TEC. So, just sa area na yan, magkakaroon ng possible TEC, total electron content, so medyo bahagyang miscalculation sa mga GPS. Sa bagay, yung mga eroplano naman, dumadaan naman dito, hindi naman siya dumidirekta dito sa may bandang Mid-Pacific. Dito naman dumadaan karamihan ng mga eroplano. Nagja-Japan, then nag-Alaska. Ganyan ang ikot. So, medyo umiiwas naman sila sa masyadong direkta dito sa may bandang TEC range. No distansya, no total electron content. Kasi medyo hindi maganda yan pag rumekta ka dyan. Kalmado naman ang ating auroral activity at yung propagation ng solar wind o yung plasma density. Pero at least nasa around 500 to 550 km a second. Base na lamang dito sa pinaka-latest natin. Pero mababa yung stereo A, so ibig sabihin medyo paling o hindi rekta sa Earth. Yung tama nung yung solar radiation nito at yung geomagnetic field o yung pinaka-plasma ng haring araw. Medyo lihis ng bahagya. So, mapapansin natin dito, hindi masyado rekta sa Earth. Kaya mababa lamang yung stereo A. Bahagya lang tumataas yung solar wind, yung radial velocity sa itaas. Maabot at least 550 yan to 600 km a second. So, ito is medyo good news at wala naman tayo masyadong mataas sa D-region absorption in result dahil medyo hindi naman direkta sa Earth. Panatiling mababa ang ating HF conditions between 40 to 80 meters sa umaga at sa gabi naman between 10 to 12 meters. So, normally yan kapag nagkakaroon ng mga ilang minor geomagnetic at solar flare events. Samantala, merong latest moderate thermal alert status, sitaan. So, silipin natin kung ano ito. Wala muna sa data feed ni PBOX. So, hopefully, updated sila. Wala naman daw na italang volcanic earthquake. So, halos normal din at napaka-late ng kanilang report. Wala silang latest report para kay Taal Volcano. So, wala tayong magiging komento. Bagamat, kung pagbasa natin ang thermal modis, nasa 13 megawatts yung kanya variable radiated power. Meaning, umiinit po sa pinakabunganga ni Taal Volcano. Kasi dito sa satellite imagery, yan, medyo mataas yung magmatic intrusion. So sa mga kabatang natin, dahil wala tayong latest output mula kay PBOX, ay pakibantayan po dahil tumataas po yung pinaka-crater o yung magmatic temperature sa pinakabunganga base dito sa thermal imagery ng MODIS. So yung fire detection sa kanya pataas din. At moderate sa pinakapaligid. So, medyo bantay-bantay mga folks. Wala po tayong latest report mula kay PBOX kay Taal Volcano. Pero kay Canlaon, mas latest. Medyo aggressive yung mga personnel ni PBOX dito sa Canlaon. At base dito, since kahapon, mas latest ito. So, may 22 volcanic earthquakes ang naitala kay Canlaon, Mount Canlaon. At may mga degassing, so may 5,952 tons a day ang ni-release ng SO2 emission ni Bulkang Canlaon. So medyo ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa Canlaon, malakas-lakas din, medyo mataas yung kanyang SO2 plumes at may 22 volcanic earthquakes, so marami-rami din yan. So, patuloy ang pamamaga, so patuloy pa rin na iwas sa pinaka at least 4 kilometer permanent danger zone. Ayun na rin yan kay PBOX dahil mas agresibo itong si Canlaon kumpara kay Taal Volcano. Sa ito, low tide status pala ay pa-minimum low pa rin tayo pero base na rin sa ating report ng nakarang araw, medyo mataas pa rin yung gale warning at yung alon, lalo na sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon kung saan malakas ang daloy ng northeasterly surface wind flow na bunsod po ng pamumuo ng shear line o frontal system dyan. May Silino Luzon, medyo bumababa na nga po. So, mataas po yan ha.
At kung titingnan na rin natin dahil gusto makita rin ng mga kababayan natin, gusto nila in actual makita. So gamit ang significant wave height, makikita po ang silangan at halos buong kanluran ng bansa ay mataas po at 1.25 meters ang taas ng alon, lalo na sa silangang bahagi ng bansa kung saan malakas po ang daloy ng Estelis. Sa may ng Isim Luzon naman ay yung daloy naman ng amihan. Kaya nagbubunsod po ng malakas na alon dyan. So ingat po at sa mga lilit na mga isda, kumari, huwag muna po tayo pumalaot. Medyo delikado po ang alon dahil may kasabay po na gale force winds yan, lalo na sa may bandang silangan ng bansa. Yung mga medium sea crabs o mga medium na yung mas malalaking bahagi ng bangka, yun, medyo kaya pa po yan. Yung mga 1.25 na alon. Kaya lang medyo roughy po ang karagatan natin. Dahil nga po sa mabugso ang hangin dyan sa may bandang silanganan. At sa may bandang Isim Luzon naman, sa may bandang Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cagayan of Coast. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:02 AM at inaasahan lulubog ito mamayang 5:24 PM. Ang ating buwan naman, palubog pa lamang po ito at 30-degree elevation. Yan, kitang-kita po. So matatanaw nyo yan sa labas. In west side, palubog pa lamang po yung ating buwan. May 31% illuminated. So yung susunod na moonrise nito, bukas na po ng madaling araw, 1:48 AM, at kinabukasan na po ng hapon at 1:28 PM naman ito na lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes, mula ngayong araw hanggang bukas na Martes, patuloy pa natin makakaranas ng medyo partly cloudy, pero haze at minsan clear skies tayo, lalo na sa hapon. At patuloy na matinding sikat ng araw po. So expected ang medyo maalinsangan pa rin temperatura. Nagdala po ng pananggalang para sa tinding sikat ng araw at sa mga chances naman na uulanin. Ayon sa forecast dito ngayong Lunes, 100% daw ang chance na uulanin. Kung hindi man sa amin dito sa Caloocan, maaaring sa ibang panig ng Metro Manila, especially sa bandang Quezon City area or dito sa may bandang Pamarikina hanggang Antipolo. Mostly dyan, nangungunang umuulan dyan. Or hindi man sa bahagi na yan, maaaring sa katimugan bahagi ng Metro Manila, dyan sa may bandang Paranaque, Cavite. So at least be worried, pagdala na lamang ng payong, maganda rin yan, pananggalang sa tinding sikat ng araw. At kung umulan, at least meron kayong dalang pananggalang sa ulan naman. Bukas ng Martes, magiging partly cloudy ating maghapon at wala namang nakataas na forecast na uulanin. So probably isolated rain showers lamang ito na mahihina sigurado, except na lamang sa bahagi nga po ng Mindanao, sa may bandang Davao Region, na apektado ng Intertropical Convergence Zone. Ayon sa lowest temperature expected, 31 degrees Celsius, and lowest temperature expected, 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Stationary lamang, magiging weather system pa rin natin. Gaya pa rin kahapon ay makakaroon pa rin ng mga pag-ulan ang bahagi nga po ng Mindanao, especially sa may bandang Davao Region. Extension naman ng Palawan dahil pa rin sa patuloy na umiiral na Intertropical Convergence Line, yan. Malawak na trough na yan, may extend pa yan hanggang dito sa bahagi nga po ng southern part ng Guam at yung extension yan hanggang bandang Caroline Islands. So dahil sa mga trough na yan ng ITCC, magbubunsod po ng mga pag-ulan sa bahagi nga po yan, dito sa may bandang Davao Region, especially ng Davao de Oro, yan, mula sa Davao del Sur, Surigao del Sur, yan, lalo na ang silangang bahagi ng Mindanao mula Bislig, pababa na yan ng bandang Caraga, hanggang Gobyerno Generoso na yan. At mula naman sa bahagi ng San Francisco pataas, sakop ang Agusan del Sur, pataas na yan ang bahagi ng Agusan del Norte at Surigao del Norte. Ulanin din pa rin o bahagi ng Dinagat at Siargao Islands. Yan, sa mga nagta-travel dyan, asahan niyo po, mas gloomy kayo dyan, mas makulimlim madalas at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga ilang light and some cluster na heavy rain showers na hindi naman tumatagal. Tatawid na yun ng bandang Southern Leyte area. So, ingat na lamang po, just in case. At mula nga po sa may bandang Davao Oriental, hanggang dito sa may bandang Davao del Norte, magiging mas mostly cloudy po kayo dyan. At asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan ng mga ilang drizzle light rains at mga localized thunderstorms. Mula naman sa bahagi ng Davao del Sur, kasama na ang Davao Occidental at South Cotabato, magiging maulap din po kayo dyan. At asahan din ng mga isolated rain showers, pero mas uulanin ang bahagi ng Davao Oriental, Occidental rather, dahil nga po sa bunsod ng ITCC dyan na dumadaan. So makakaranas kayo ng ilang light to moderate, magdala po ng payong at ingat sa potential na pagbaha.
and the rest ng South Chagem mula South Cotabato, Sultan Kudarat, pataas ng Maguindanao del Sur, and the rest ng North Cotabato, magiging mas gloomy at maulat ang inyong kapuid, pero medyo mas maaraw sa inyo dyan at maalinsangan, dulot po ng medyo humid. Kasama na ang sentro ng Bukidnon, mataas na yan, ng Cagayan de Oro, mula Misamis Oriental, damay na rin ang halos buong Northern Mindanao hanggang Camiguin. Kakaroon kayo ng mga ilang light rain showers dyan, to moderate. At wala naman sa bahagi ng Lanao del Sur ay magiging maulap din kayo dyan, patawid ng Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga Peninsula. Bagamat mas klaro ang inyong area dyan, hindi masyado makapal ang kaulapan, so expected na mas mataas po ang magiging alinsangan ninyo dyan mga folks kung ida-dark mode natin, ay magiging mas maaraw po ang bahagi niyan ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur area. At mula sa may bandang Basilan at Hulusulu, mas makakararas pa rin kayo ng mga kalat-kat na pag-ulan, mga ilang light to moderate, and some heavy rain showers paghapon, bunsod pa rin ng traversing ng extension ng Intertropical Convergence Zone. Umaabot yan hanggang Palawan so sa mga taga-Palawan, sa dulo ng Bataras at Malabak, mas magiging maulan po kayo dyan. Kalat-kalat din and scattered din po ito at expected ang mga localized thunderstorms. Maliban na lamang sa bahagi ng Puerto Princesa, pataas na po yan ng buong Mimaropa hanggang Occidental Mindoro. Teres ang buong Visayas, well, maliban sa bahagi ng Bohol at Southern Leyte na nakakaranas sa mga ilang light to moderate showers na po, bunsod ng extension ng ITCZ, may mga aasahan ding mga pag-ulan sa bahagi ng Cebu, hanggang dyan sa may bandang Tacloban naman sa may bandang Leyte at may bandang southern part naman ng Eastern Samar sa Samar, Eastern Samar. Nasa may bandang Gian, pataas na yun ang bandang San Julian, medyo mas maulap kayo dyan at mga ilang light rain showers lamang sa ibang kabayanan. Pero manguna po ang maaraw at katamtaman na lagay ng panahon, kabilang na ang Negros Region, mula sa bahagi ng western part ng Negros Occidental at mas maulap ng bahagya di sa may bandang Negros Oriental. Pataas na yun ang bandang Canlaon hanggang Escalante sa may bandang Negros Region pa rin na magiging mas katamtaman at paalinsangan ng panahon. Sa Leyte naman, mula bahagi ng La Paz, pataas na yan ng Tacloban, kasama ng Ormoc at Biliran ay magiging katamtaman din na lagay ng panahon sa inyo. Isolated lamang at scattered rain showers din ng mga ilang localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi o madaling araw. Well, bahagi pa rin yan na umaabot na ITCC dyan sa area ninyo. So, expected ang mga ilang biglaang isolated rain showers. And the rest naman ng Northern Samar, magiging mas humid po, katamtaman ang lagay ng panahon ninyo. So, mostly fairly weather dyan sa Northern Mindanao. Wala tayong masyado magiging komento and the rest ng South Luzon, Bicol Region hanggang Quezon Province na yan. Kasama na ang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila na medyo may mga kaulapan nga po. Medyo gloomy nga po sa may Metro Manila. Kaya expected pa rin ang mga naka-forecast na maaring ulanin tayo. Baka sa hapon po yan o sa gabi. Pero hindi naman yan tumatagal din. At mula naman sa bahagi ng Northern Luzon o Central Luzon rather, mula dyan sa bahagi ng Tarlac, kasama na ang Zambales, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, ay magiging moderate at fairly weather lang almost na magiging weather dyan. Mangilan na lamang na makakaranas sa mga isolated rain shower sa hapon o sa gabi. Kasama na ang buong bahagi ng Pangasinan, pataas na yan, ng La Union. Kasama na ang buong bahagi ng Benguet, Ifugao, yan. Kasama na ang buong Mountain Province, Ilocos Sur hanggang Abra. Pataas na yun ng bandang Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Yan, sa may bandang dulo ng Apari ay magiging katamtaman din po kayo dyan. Bagamat may traversing nga po kasi o nandyan po ang area ng edge ng frontal system o eastern, yung shear line. Nagsasalubungan po yung init at lamig din sa bahagi niyan. Expected po ang mga localized thunderstorms anytime at mga ilang light to moderate showers, lalo na sa may bandang silangang bahagi nga po ng Tubigaraw. Cagayan, yan, sa may Santa Ana, pababa ng bandang Isabela, yan sa may bandang silangang baybay ng Palanan, Kasiguran, Aurora, kasama ng bahagi ng Quirino, Aurora, pababa na yan ng bandang Quezon Province. And the rest ng Quezon Province nga po. So, magkakaroon po ng mga ilang isolated lamang. Typically, hindi naman umaabot ng heavy rain showers. Base na rin sa satellite imagery. Kung pagbabase natin dito sa pinaka-satellite imagery na himawari ng Japan Meteorological Agency, halos walang masyado makapal na kulapan o malawakang pag-ulan. Mga typically light drizzle rains lamang at mga pagkulog at pagkilat dahil nga po dito sa shear line na nag-extend. Yan, sa buong bahagi nga po yan ng Northeastern Luzon. Gaya nating nireport nung nakarang linggo, unti-unti bumababa po yung shear line na yan. Nung nakarang araw nga lang po, nandito lamang yan sa may bandang pagitan ng Southern Taiwan, di ba?
ni-report natin kung babalikan ninyo. Ngayon, bumababa na po ngayon yan at nandito na yung pinaka-shear line edge ng salubungan ng easterlies at northeasterly surface wind flow sa itaas. So, syempre, magbubunsod po yun ng shear line sa pagitan na yan. At yung area na yan na kung saan magkakaroon po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So, magdala pa rin ng payong kahit na ito'y madalas light rain showers. And the rest naman ng buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, katamtaman mostly at fairly weather naman ang magiging panahon. Diretso agad tayo sa ating forecast gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring since wala naman tayong binabatayang bagyo. Diretso agad tayo sa ating computer models, yung mga generated na simulation mula sa iba't ibang mga weather agencies. Starting kay GFS, wala pa rin tayong inaasahan na anumang tropical wave. So patuloy pa rin ang ITCZ development hanggang sa huling araw ng November. So papasok na po yan ng December 1 ay halos stationary lamang yung galaw ng ITCZ at wala pa rin tayong mamataan na anumang tropical wave. SMWF, walang latest input. Kay NAVGEM naman na mas aggressive, ganun din ang pinapakita. Halos stationary lang din. So wala po tayong namamataan na anumang aktibong low pressure area ha. So kay Icon naman ganun din. Malakas ang daloy ng easterly trade winds. Dito mas malakas sa kanya yung shear line no. Hanggang sa unang araw ng December. Malakas ang daloy ng ng shear line dito at kitang-kita naman yung galaw ng easterlies kung paano siya bumabalandra dito sa may bandang malamig na northeasterly surface wind flow. Resulta, isang malawakang shear line. So, normally yan kapag ganyan talaga. At makikita po yung intertropical convergence zone. Mukhang papasok ang unang linggo ng December. Patuloy po ang daloy ng ITCZ. So, sa mga taga-Mindanaoan, asahan po na mas madalas po kayo uulanin dyan kumpara sa amin sa Luzon area. So, be ready at pagdala lagi ng pananggalang sa ulan at all times. Dahil sa mga extended forecast sa mga computer models, puro ITCZ lamang ang ating nakikita rito, maging kay GEM. Yan o, malawakan din yung shear line at yung ITCZ, malawakan din. Pero wala tayong low pressure area o aktibong low pressure area na nakikita. Sa global spectral model naman, kung magbabasya natin, ay makikita po yung malawakan pa rin na northeasterly surface wind flow na nagre-resulta po ng shear line pa rin. Ayan, bumababa na talaga siya. At yung easterly trade winds. Patuloy pa rin na umiiral at nagsasalubong. Siyempre, resulta pa rin yung extension ng ITCZ. Patuloy pa rin na iiral. Pero wala tayong namamataan na anumang Coriolis o circulated. At kung pagbabasa natin yung mean sea level pressure, halos matataas ang atmospheric pressure dito sa may bandang extreme na Luzon. Sa baba naman ay katamtaman lamang pero wala tayong namamataan na anumang sumisirko na low pressure area. Ayan halos medyo katamtaman ang atmospheric pressure maging sa may bandang Guam. So wala po. So halos zero tayo na may mabubong bagyo hanggang sa matapos ang month of November gaya ng ating report noong mga nakaraang araw pa. At mula sa ating West Pacific Basin ay nagkakaroon lamang ng mababang atmospheric pressure. Well, gaya nating paliwanag dahil nga po sa tuloy-tuloy na ITCZ. Kapag tumatagal kasi ang isang intertropical convergence zone ay typically bumababa ang atmospheric pressure. Pero it doesn't mean bagyo na po yan ha. Minsan, normally, bumababa lang atmospheric pressure. Ibig sabihin, malakas po ang buhos ng ulan yan, maulan. Ganun po ang resulta niyan. Pero hindi pa po yan isang bagyo. At base sa ating function probability ng real-time na anomaly, ay wala naman tayong namamata na anumang tropical wave. So, matatapos talaga ang November. Mukhang wala tayong aasahan na may mabubuhong sama ng panahon hanggang unang araw ng December. Mula pa kaninang madaling araw ay may general flood advisory dahil patuloy pa rin po ng pag-ulan sa bahagi nga po ng Mindanao dahil nga po sa intertropical convergence zone. Nakataas ang bahagi nito sa may bandang Dinagat Island at Siargao Island and the rest ng Caraga, yan, Agusan del Norte, kasama na Agusan del Sur at ilang bahagi ng Davao Region area. So, base po dito, makikita hanggang sa may bahagi nga po ng Davao de Oro, sakop na. Malapit din sa may bandang Davao City, ay nakataas po ang flood advisory mula sa Data PhD Pag-asa. Yan. Actually, 5 AM pa to, pero halos 12 hours po ang validity nito dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. So, base dito, kasama na ang bahagi nga po ng Davao Oriental, yan, Davao Occidental, Davao del Norte, yan, Davao de Oro. So, kung isa-isa niya, medyo marami-rami.
halos buong kabayanan. At hanggang dyan na rin yan sa bahagi nga po ng mula sa may bandang Davao Occidental, mula sa ilog ng Panglan hanggang din sa may bandang Batulaki. So marami-rami po yan. Wala yan kanina madaling araw dahil sa patuloy pa rin sila nakakaranas sa pag-ulan. So ingat po sa mga pagbaha sa area ng Mindanao, especially sa Silangan na mas unang binabagsakan dulot po ng Intertropical Convergence Zone. At kung silipin naman natin ang status ng ating hydrological status ng ating mga dams, well, halos walang nagbago ha. Patuloy pa rin na nagre-release ng dam, itong si Ambuklaw. Nakabukas pa rin yung 2 gate sa kanya at kay Binga Dam, 3. At walang pagbabago kay San Roque, apaw pa rin siya at mahigit sa 1 meters na o exact 152 meters na po ang apaw sa kanya. Pero hindi ko malaman bakit hindi nagre-release ng sobrang tubig itong si San Roque Dam. So wala tayong idea. Pero at least may idea kayo na nasa overflow siya o dam overflow. Kay Magat Dam naman, nakabukas ang 2 gate sa kanya. So patuloy pa rin yung 3 dam na nagre-release ng sobrang tubig hanggang ngayong araw pa rin na ito. So kung titingnan natin, yung Angat Dam ay mababa pa rin o below critical pa rin yung kanyang level. Pero at least hindi na masyado nagagamit. Naka-back up naman ito si Ipo at Lamesa Dam. And the rest, patuloy pa rin na mababa o critical level, gaya na lamang ni Magat Dam. And the rest naman, kay Ipo at Lamesa Dam, normal naman ang kanilang water level surfaces. Yan. So normal naman, hindi naman nag-critical. Ito lamang kay Angat at Magat Dam lang ang critical. Pareho. Nagre-recover pero nagre-release kasi. Bagamat nasa critical level ang 2 ito. So ito kay Angat Dam, I guess siguro normal lang sa hydrological center yan. Kasi may backup naman yan. Yan. So yun po ang ating latest update para sa dam na patuloy pa rin nakabukas. Ang Buklaw Binga Dam at Magat Dam. Samantala, sa Ulat Lindol ay patuloy pa rin na wala naman tayong namamataan na medyo malakas-lakas na mga pagyanig. Kundi mga ilang minor lamang or halos wala masyadong nararamdaman ang ating seismometer. Pero sa short period na seismometers wala sa data PDP box, merong isang magnitude 4 plus na naitala ngayon lamang, 11:27 AM. While lalim ito na 103 km, yan sa may bandang Abarde Ilog, Occidental Mindoro. So, ngayon lamang ito, nagkaroon ng medyo pagyanig. Bagamat mas malalim o napakalalim ng epicentral depth, hindi masyado ramdam yung intensity. Bagamat sa may bandang Abarde Ilog, at least mga intensity 1 to 2 ang naramdaman nilang isang siglaan lang, medyo mahinang kadyot lamang ng pagyanig. Well, kung titingnan natin yung fault line, nasa pagitan ito o malapit sa fault line ng Lubang Fault. Ayan. So, malamang medyo gumagalaw uli yan. Nagkaroon na naman ng strike slip yung galaw ng Lubang Fault. So, ingat po. Hopefully, walang nagkaroon ng mga ilang minor damages sa paligid ng Abarde Ilog o dyan sa paligid kasama na ang Puerto Galera, Tingloy at Calatagan, Batangas. Hopefully, walang magkaroon ng cracking o crackling sa mga structures natin. So, yun lamang, isa lamang ang magnitude 4 plus ang naitala. Eksakto, magnitude 4.0 ito sa Abarde Ilog, Occidental Mindoro. The rest, mahihina naman at kukunti pa lamang ang naitalang paglindol. Silipin naman natin yung historical earthquake data natin kung nakakailan na po ang total earthquake natin ngayong pagtatapos na po ang November. Mukhang mas konti ito kumpara nung last October. So, kung sisilipin natin dito, 12,188 na, no? Ang bilis. Pero kung sisilipin natin sa month of November, yan, ay nasa 720 total earthquakes na po. 687 liters magnitude 2.0 pataas, 32 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling isa ang magnitude 5.0 pataas. Wala pa rin tayong namamataan na mas malakas dyan, gaya na lamang ng magnitude 6. Hopefully, wag na po. Dahil marami pa tayong pinoproblema, lalo na sa politika ngayon, na sobrang init ng politika ngayon. At hindi na natutuunan ng pansin ang lagay ng ating bansa at ekonomiya. So, medyo nakakalungkot po yun. Sana mapagmataan, lalo na yung damage assessment natin
Yung mga nasirang tulay, dulot pa rin ng bagyong nagdaan ha, yung tatlong bagyong nagdaan. Lalo na sa bandang Kabikulan, matutukan na rin sana yan ng ating mga government officials. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, November 25, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Lunes, November 25, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga at ngayong magtatanghali. Well, wala naman tayong masyadong ganap nga po dahil tatlong weather systems pa rin ang ating binabantayan o yung ating weather systems ngayon ay tatatlo, which is yung ating amihan, yung easterlies at yung intertropical convergence zone lamang. Wala pa naman sa ngayong iba pa na tayong namamataan. At visit naman sa ating website para sa ibang detalye na gusto malaman, lalo na sa dynamic events mula sa aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.